Posible umano planado ang pamamaril ng dalawang menor de edad na suspect sa loob ng kanilang paaralan sa Tacloban City. Tinitignan din kung naimpluwensyahan naman ito ng isang violenteng online game na iniutos na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipagbawal sa bansa. Saksila, si Rafi Tima. Rafi? Pia, bukod nga sa halatang pinagplanuhan, lumalabas na sinamantala ng dalawang estudyante ang pagiging pamilyar sa kanila ng gwardya dito sa San Jose National High School para mailusot ang mga baril at bala na kanilang ginamit sa pamamaril dito kahapon ng umaga. Sa mismong gate ng San Jose National High School sa Tacloban City dumaan ang dalawang menor de edad na sangkot sa 15 minutong pamamaril kahapon. Base sa timeline ng PNP, hindi sabay pumasok ang dalawa. Ang 14 anyos na gunman na si alias Nash dumating sa eskwelahan alas 7:30 ng umaga. Dumalo pa siya ng flag ceremony at saka dumiretso sa CR at doon naglagi. Alas 8 ng umaga naman dumating ang 15 anyos na si alias Rod at doon na sila nagkita ni Nash sa CR. Bandang alas 9 ng umaga, lumabas sila at nag-ikot sa eskwelahan. Una raw nilang pinuntahan ang posibleng target nila pero nang hindi makita, nagumpisa na silang magpaputok ng baril. Nagkalat ang mga basyo ng bala sa school grounds at sa pasilyo ng mga silid-aralan. Kita rin pati ang mga wala ng lamang magazine ng baril na ginamit sa pamamaril ng dalawang estudyante. Ganito kalawak ang eskwelahan kaya ganito kalawak din ang dapat bantayan sa campus. Ang dalawang minor de edad na suspect, 2 gusali at 8 kwarto ang pinaputukan. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang, nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. May targeted daw di umano itong dalawa. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dulo na classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok. Nasa loob ng kanilang backpack at sling bag ang dalang baril at mga magazine na hindi na-inspeksyon ng gwardya. Ang isa kasi sa mga suspect, membro umano ng Boy Scout at minsan ay nagboboluntaryo magbantay sa gate ng eskwelahan. Dahil nagkagulo na yung mga estudyante matapos magsimula yung pamamaril, iniwan na nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bag, pati mga sapatos at mga cellphone doon sa kanilang mga classroom nung sila'y magtakbuhan palabas nitong gate. Ayon sa paunang investigasyon, nagsimula yung pamamaril ng suspect dito sa bahaging ito ng gusali sa may bandang likuran at naglakad siya patungo dito sa likod nitong gusaling ito kung saan siya namaril at saka siya pumasok dito sa unang bahagi ng gusaling ito. At dito na nagtapos yung kanyang pamamaril bago siya tumakas, bumalik ulit siya rito at tumakas dito sa likurang bahagi ng eskwelahan kung saan siya nahuli ng isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang sibilyan. Yung isa naman niya kasama nakatakas pero kalaunan ay sumuko rin. Ayon sa isang estudyanteng nakapanayam ng GMA News, matapos magpaulan ng bala sa eskwelahan, pumasok pa raw ang isa sa mga namaril sa compound ng bahay nila. Yung pag salo po niya, tumakbo pa siya doon palabas sa may kanto, may doon sa may bagan apartment, doon siya lumabas. Pumasok ba sa bahay niyo? Ano naramdaman mo? Natatakot. Sino yung pumasok dyan, anak? Hindi ko po, Matangkad o yung maliit? yung maliit. Ito po siya yung pumasok sa bahay namin, tapos lumabas po siya doon sa may laundry. Wala na po siyang hawak na baril noon. Sa inisyal na forensic investigation, isang beses lang pinaputok ang caliber 38 revolver na hawak ni alias Rod. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu kung saan naging security guard ang lolo niya. Ang nakapatay at nakasugat sa mga biktima ay mula sa 9mm na baril na hawak ng mas nakababatang suspect na nakuha niya sa Tiyahing Police. Nasa restricted custody na ng PNP ang Tiyahing Police na may rangong police staff sergeant at isang abogado. Sa mga unang pahayag ng Tiyahing Police, inamin niyang minsan na isama ang pamangkin sa firing range at naturuang bumaril. Naiwan daw niya sa bahay ang baril. Magsasagawa ng sariling investigasyon ng National Police Commission o NAPOLCOM para sa posibleng administrative liability nito. Kabilang naman sa tinitingnan ng pulisya ay ang posibilidad na may nang udyok at planado ang ginawa ng mga minor de edad. As early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang inisyal na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata. Ayon kay Education Secretary Sani Angara,
seryoso nilang tinitingnan na di umano bahagi ng isang mission ang krimen. May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Sinisilip rin ng PNP Cybercrime Group ang anggulong ito. Nagpadala tayo ng ating mga teams dyan sa Tacloban, aside sa technical assistance para sa mga CCTV at of course to also study yung kung may surrender o mabigay yung mga cellphones ng ating mga kabataan para for our technical exploitations so that kung ano ang mga laman, baka ito ay may other factors sa pangyayari. Kabilang sa mga iimbestigahan ang nakababahala umanong nilalaman ng mga social media accounts ng mga sangkot. Gaya ng mga larawan ng mga personalidad na sangkot sa mga shooting sa Amerika na ang suot ng mga damit ay pareho sa suot ng isa sa mga sangkot sa shooting incident sa Tacloban. Titingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online exploitations. So kung may mga groomer para kung ano ang nag-influensya. Aside sa sinasabing ito ay bullying. Pinag-aralan natin kasi yung tendency na nagkaroon ng nihilistic violence extremism. Iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng impluensya ng isang violenteng online game. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violente yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Dahil dito, iniutos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang pag-ban sa bansa ng naturang laro. Sa pagbisita ni Angara sa pinangyarihan ng krimen, nakita niya ang tindi ng tromang pinagdaanan ng mga estudyante at mga kawani ng eskwelahan. Yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng likes? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo tayo, hindi kami eksperto dito pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Ilan sa ating mga nakausap na estudyante na nakasaksi sa pamamaril dito kahapon ang nagsabing nagdadalawang isip na sila kung ipagpapatuloy pa nila yung kanilang pag-aaral dito matapos yung insidente. Kaya naman sa mga susunod na araw, inaasahang dadaan sa psychosocial intervention hindi lang ang mga estudyante mula rito sa San Jose National High School kundi pati yung mga pumapasok sa San Jose Central School at sa kalapit na Manlurep Elementary School bago sila magbalik eskwela sa susunod na linggo. Mula rito sa Tacloban, ako si Rafi Timang, inyong saksi. Kasabay po ng pagdadalamhati ay ang masidhing panawagan para sa hustisya sa pagkamatay ng 3 estudyante sa pamamaril ng kanilang mga kaeskwela sa Tacloban City. At pati po mga magulang at guardian ng 2 menor de edad na suspect gusto mapanagot. Saksi, si Emil Sumang. Dahil sa walang kapararakang karakasan, 3 buhay ang maagang nawala. 3 pamilya ang ngayoy labis na naghihinagpis. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Ang 15 anyos na grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian. Hanggang sa mga huling sandali, isinabuhay ang pagiging Boy Scout. Siya ang lalaking estudyanteng makikita sa viral video na lumapit sa pinto para harangan ito habang walang habas na namamaril ang 2 kaeskwela sa San Jose National High School kahapon ng umaga. Maya-maya'y tinamaan na ng bala si Chris. Sinarado niya yung pinto, hinihila naman nung gunman yung pinto, hindi niya binitawan. Nagalit yung gunman, binaril yung pintuan, lumusot po sa kamay at sa heart, sa lungs. Sa isa pang video, makikita na siyang nakahandusay at duguan. Sabi po nila, hero siya kasi kung hindi daw po niya ginawa yun, marami pang namatay sa mga kaklase niya. Sabi niya, iwanan niyo na ako, iligtas niyo, umalis na kayo, iligtas niyo na yung sarili niyo.
Nasaksihan din ng nakababatang kapatid ni Chris ang nangyari. Nasugatan pa siya habang tumatakbo palabas ng eskwelahan. Kung simulang umalingaw yung mga putok ng baril, nasa ka anak? Nandun po sa room namin kami lahat. Malayo ba yung mga bumabaril sa classroom niyo? Malapit lang po. Nasa kabila lang. Opo. Tapos nun, bigla sila pumunta sa Chico. Namaril na sila. Binigyan din ng pamilya Fabian na hindi bully si Chris. Hindi po yun bully. Maraming balang ginamit kung bully yun o di sana. Yung nambully sa kanya, yun na lang yung pininteriya niya. Bakit lahat ng estudyante? Bakit lahat ng estudyante ang pinunteriya? Hindi po siya nambubuli. Mabait po yung apo ko. Ang nais nila, mapanagot pati ang mga magulang ng 2 menor de edad na suspect. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga magulang nila. Ganito rin ang gustong mangyari ng pamilya ng nasabing 15 anyos na grade 10 student na si Joyancy Separa. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Si Joyancy ang kumuha ng viral video na nagpakita sa mga pangyayari sa loob ng kanilang silid-aralan habang nangyayari ang pamamaril. Gusto ko lang, I'm sorry. I'm sorry, Yasin. I'm sorry. I'm sorry, Yas. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Puno pa naman ng pangarap si Joyancy na pangalawa sa 3 magkakapatid. Grade 10 siya ngayon, sinabi niya sa akin na, Mama, maniguro ako yan na gusto ko nun niya ma-honor. Hindi rin nakaligtas ang 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo na nakunan pa ng video habang buhat sa labas ng eskwelahan, makarang tamaan ng bala. Justisya. Justisya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mapapalik at buwit, sinabuhit ang anak ko. It is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Let's not speculate. What about aid for the family's victims? Oh, definitely. Definitely. That's being shouldered by the local government and the other agencies. You have to debrief them. You have to work with them muna. Bukod sa 3 nasawi, may 20 ring nasugatan sa walang habas na paumaril. Sa July 1, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay nito. Ayon kay Senadora Riza Ontiveros, kabilang sa sisilipin ay kung may papel ang online platforms sa pagkalat ng maralakas na ideya. Pati kung sapat ba ang ginagawa ng mga ito para hindi mapagsamantalahan ng mga kabataan. Malalim ang sugat na iniwan ng krimeng ito kaya ang tangi lang sigaw ng mga naiwang pamilya, hustisya. Asan ang hustisya dito? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Kasunod po ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, isa po sa mainit na pinag-uusapan ang pananagutan ng mga menor de edad na sangkot sa krimen. Sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act, kapag edad 15 o mas bata nung isagawa ang krimen, wala po silang pananagutang kriminal. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng kasuhan, pero sasailalim sila sa intervention program. Sa Section 20 ng batas, pwede silang sumailalim sa Community-Based Intervention Program o di kaya dalhin sa Bahay Pag-asa o sa mga NGO na minomonitor ng DSWD. Ang mga edad 12 hanggang 15 na nasangkot sa karumal-dumal na krimen gaya ng murder, kailangan ipasok sa Bahay Pag-asa. At ang mga lagpas edad 15 pero wala pang edad 18, wala ring pananagutang kriminal. Maliban na lang kung mapatunayang mayroon silang discernment o kakayahang maintindihan ang tama at mali, pati na ang resulta ng kanilang nagagawa. Wala mang kriminal na pananagutan, pwede pa rin pagbayarin ng danyos. At dito pwede pumasok ang pananagutan ng mga magulang.
Liban kung mapapatunayan nila sa korte na sapat ang pagbabantay nila sa kanilang anak noong isagawa ang krimen. Ngayong mga edad 14 at 15 ang sangkot sa pamamaril sa Tacloban City, nabubuhay ang usapin kung dapat bang ibaba pang edad na pwede magkaroon ng kriminal na pananagutan ang isang menor de edad. Saksi, si Darlene Cal. Panahon na ba para ibaba ang edad na pwedeng maharap sa kriminal na pananagutan ang isang menor de edad? Kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, may mga nagsasabi na oo. Gaya ni Senador Robin Padilla na gustong amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile. Alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Anong edad dapat? 10. Ang PNP, suportado rin ng panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Pero imbis na ibaba sa edad na 10, we are thinking 12 years old po. ayon sa palasyo, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na amyendahan ng batas kung makabubuti sa kabataan. Wala raw posisyon pa ang Pangulo kung ano dapat ang itakdang edad. Pero ayon sa palasyo, kung ang sinadjust nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. Pero ang Save the Children Philippines, tutol na ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Kailangan natin talagang pag-aralan bakit nila ginagawa ito. At in putting them in jail is not the solution. No? Hindi yun din makakatulong sa kanila. Kasi in the long run, magiging hardened criminals yan in the jail. Tapos magkakaroon pa tayo ng mas malaking problema. Implementasyon nila ang problema, hindi ang batas. Ganyan din ang pananaw ng DSWD. Naniniwala kami na yung existing na batas ay maganda, kailangan lang ipatupad ng maayos. Hindi na daw porket edad 15 pababa ay pakakawalan agad ayon kay Senator Kiko Pangilinan na isa sa may akda ng Juvenile Justice Law. Pagka-heinous crime, minimum Of 1 year. of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Tatanggalin po yung kalayaan nila. Tatanggalin ang kalayaan ng korte, ng mahistrado. Ang minimum 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging progreso ng kanyang kaso. No? Tama po yun. So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Ano yung accountability niya dito? Pag ganito, isa-subject siya sa intensive intervention. Structured yun na talagang susundin niya yan araw-araw habang nandoon siya. Mag-undergo siya ng mga counseling, psychiatric evaluation kasama din doon kasi importante na maipakita niya yung ano ba yung naging epekto nung ginawa ko sa yung ginawa niya dun sa mga tao at pangalawa, kailangan magkaroon siya ng remorse. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, sa halip na ang minimum age of criminal responsibility ang tignan, ang dapat daw pag-aralan ay kung bakit nagagawa ng mga bata ang isang krimen. Kasi ang nakita natin sa pagsiyasat, pag-aaral, it doesn't follow na pag pinababa mo, hindi na siya gagawin ng mga bata. In fact, pag tinignan mo sa ibang jurisdictions, halimbawa sa US na mas strict yung laws nila doon, mataas pa rin ang incidence ng school shooting. Mag-uumpisa tayo doon sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, yung exposure niya sa violence. Minsan din nakaranas sila ng violence. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Pinaplansya na raw ng Department of Education ang pagkakaroon ng mga pagsasanay sa mga gagawin sakaling magkaroon ng active shooter sa isang paaralan. Ang ilang safety expert nagbigay ng mga pwedeng gawin ng mga estudyante at guro. Saksi, si JP Soriano. Ang walang habas na pamamaril ng 2 menor de edad sa paaralan sa Tacloban nagdulot ng matinding pangamba sa iba pang paaralan sa buong bansa. Mismong mga estudyante na ang nagsasabing maigi nang maghigpit pa lalo sa mga paaralan. Gaya ng ginagawa ngayon sa Batasan Hills National High School sa Quezon City at sa Pasay City West High School, pati na sa Davao City National High School. Sa Maynila, mga miyembro ng Special Weapons and Tactics Unit o SWAT ang nakapwesto sa harap ng Araujo High School. Ang Philippine National Police o PNP, iniutos na ang madalas ng pagpapatrolya sa mga paaralan. Bagaman aminadong hirap dahil halos 50,000 ang mga paaralan sa bansa. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed.
ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay. Isinusulong din ng Department of Education o DepEd na lahat ng paaralan ay magkaroon ng security guard at CCTV at maihanda rin ang mga estudyante at tauhan ng paaralan sa worst case scenario. Matagal na po may mga security at safety protocols sa pinaiirad sa mga paaralan sa Pilipinas, partikular kung paano po tutugon sa oras ng isang lindol, sunog, pati na nga po bomb threat. Pero wala po talaga nakaspecify kung paano tutugon sa oras ng isang active shooting. Oras na may marinig na pamamaril sa isang paaralan, sabi ng isang professional security at safety expert, dapat huwag lalabas ang mga nasa classroom kung wala rito ang salarin. Dapat aniyang isecure ang classroom at isara ang lahat ng pintuan. Kasunod dito, huwag mag-iingay o kumuha ng atensyon para di mapansin ng gunman sakaling madaanan ang classroom. I-silent ang mga cellphone, yumuko o sama-samang magtago at gumawa ng barikada para walang makapasok sa classroom. Tandaan, ang hindi raw dapat mangyari ay makasalubong ka ng shooter. We can just go into one corner, isang corner, kunyari hanggang doon, we can form a circle. Ganyan. Kasi, tandaan natin, yung perpetrator can easily grab one to become a hostage or shoot them all. Pero definitely, hindi niya gagawin yon. Kasi nga, ang hinahanap niya, yung easy way out. Palagi, ang gusto niya, hindi siya mahuli, hindi siya makilala, at hindi siya pwedeng makulong. Ang guro ang dapat magpaalala na huwag gumawa ng anumang ingay at huwag titingin sa labas para maiwasan ang eye contact sa shooter. Kung dumaan ito, dapat siyang pagtiwalaan ng mga mag-aaral. Absolutely still until the shooting stops. Huwag kang magbusyoso, then drop down until matapos yung putukan o yung kaguluhan. Pwede mag-cover ka sa isang matigas na bagay na hindi makatagos. Katulad ng semento, hindi makatagos ng bala, doon ka magtago. Para rin sa isa pang safety consultant, sa usaping prevention pa lang, mahalagang tutukan ang entry at exit points ng isang paaralan. Ang rekomendasyon daw sana, may isang gwardya sa kada 100 estudyante. 2-3 ang security sa entrance para po doble ang suporta at yung profiling ng ating mga estudyante. Kailangan po gagawa pa tayo ng other alternative exit aside from the existing exit. In case of emergency, at maka-evacuate tayo. At kailangan po mag-designate kayo ng assembly area para ma-count natin ang mga bata o ating mga constituents kung kumpleto tayo. Mahalaga rin daw ang partisipasyon at pakikipag-ugnayan ng mga magulang ng mga estudyante. Sa mga magulang, inspeksyonin natin ang mga gamit nila. Baka may bit-bit sila o may saksak na doong mga deadly weapons. Kung may mga baril tayo sa bahay, hanggat maaari ilagay natin sa vault cabinet na hindi ma-access palagi ng anak natin. Ang mga magulang din at mga teachers, mag-communicate. Ang anak ko may something na kakaiba sa kanya sa araw na ito. So, kailangan po, pwede ba paki-observe? So, again, we highly recommend yung training on emergency preparedness, crisis management sa ating mga school administrators, teachers, and the security forces, security guard sa ating mga paaralan. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nabundol ng SUV ang isang magtataho sa Barangay Santolan sa Pasig. Humandusay siya sa gilid ng kalsada at nagkalat din ang mga paninda niyang taho. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng SUV nang mabangga nito ang pedicab na minamaneho na magtataho. Umalis daw agad ang nakabundol na SUV pero hinabol siya ng mga motorista sa kanya binalikan ang magtataho. Nagkaayos sa barangay ang magkabilang panig. Binayaran din daw ng driver ang nasirang pedicab at mga natapong paninda. Idineklara ng lokal na pamahalaan ng Talacogon, Agusan del Sur na Rene Clert and Baterbonia Day ang June 8. Araw po ng pagkamatay ni na Baterbonia at Divine Adili sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora. Bukas po ang libing ni Baterbonia at inaalam naman ng mga investigador kung bakit sa kabila ng malalakas na alon noong araw na yon ay itinuloy pa rin ang training sa dagat. Saksi, si Marie Zumal. Nagpapakita ng mga bandera ng mga
Resort sa Dipakulaw, Aurora, kung saan naganap ang trahedya sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team noong June 8. Kita na ang mga karatulang nagbibigay babala sa mga nagbabalak lumusong sa dagat. Nakataas ang pulang bandila, senyales na bawal lumangoy. Pagka red flag po kasi ma'am, hindi pwedeng maligo. Hindi pwedeng pumalaot, yung mga bangka. Ganun po kasi po ma'am, delikado po ang dagat. Nakalagay na po ba yung red flag na yan bago pa mangyari, nung nangyari yung June 8 na insidente na pinasawi nila Paterbonia? Ma'am po, bago po nangyari po yun ma'am, matagal na po naka-red flag yan ma'am. Nagtungong Dipakulaw ang mga tauhan ng CIDG Forensic Group, Aurora Police, Police Regional Office 3 at MDR-RMO para sa reconstruction o reenactment sa pagkalunod ni Rene Paterbonia at Divine Adili. Itinaon po ng mga investigador yung isinasagawa nilang reenactment sa mismong oras na mangyari yung insidente ng pagkalunod para raw maikumpara o makita nila yung mas malaking larawan kung gaano daw talaga katindi yung mga alon, kung gaano kataas yung tubig noong mga panahon na yon. Ang problema, ayon sa mga ekspertong ating napagtanungan, low tide po sa mga oras na ito. Hindi katulad noong June 8 nung mangyari yung insidente na papataas na talaga yung tubig at matindi na rin daw yung alon dahil pa-high tide na noong panahon na yon. The statement of our client is focused on their personal knowledge on the facts and circumstances surrounding the Ateneo booking and their activities, but they have limited knowledge as to the exact nature of the activities. Our client only knows that it's a team building activity. Dalawang mahalagang elemento rin daw ang tinitignan ngayon ng mga investigador. Una, kung bakit hindi na lang ginamit ang swimming pool na hanggang 5 feet lang ang lalim. Lalo't SOP daw sa aquatic training na isagawa ang drills sa isang controlled environment. At pangalawa, bakit isinagawa ang drill sa dagat nung mag-high tide na ng alas 2:40 ng hapon? Sabi ng mapagkakatiwalaang source, dahil dito, tumitibay raw ang ebidensya nila na nilabag ng coaching staff ang Anti-Hazing Act, kung saan nakasaad na maituturing na hazing ang sapilitan o tahasang exposure to weather. Nauna nang itinanggi ng kampo ng ilang coach, gayon din ang pamunuan ng Ateneo na nagkaroon ng hazing sa team building. Kanina dumating sa NBI si dating head coach Tab Baldwin at kanyang mga abogado para magbigay ng salaysay. Ayon sa source ng GMA News, 4 lang ang piniling sagutin ni Baldwin sa mga tanong ng NBI. Pagkatapos ay nagsumiti na siya ng sworn affidavit. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with this agreement, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. Ayon sa NBI, tapos na ang kanilang autopsy sa mga labi ni Paterbonia at Adili. Ibibigay na raw nila sa kanilang mga pamilya ang resulta. Ngayong linggo target matapos ang investigasyon. Mula rito sa Dipakulaw, Aurora, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Binalaan ng ICC Trial Chamber 3 ang prosekusyon at depensa na huwag magkomento ng kung ano-ano kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Mark Salazar. Sa maiksing pagdinig kanina ng International Criminal Court o ICC tungkol sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, winarningan ng Trial Chamber 3 ang mga abogado ng magkabilang panig na huwag nagkokomento sa media ng kung ano-ano tungkol sa kaso. The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course of the proceedings. Ang warning na ito ay bunsod ng mga interview na ibinigay ng dating abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Kabilang ang mga komento niya laban sa desisyon ng Appeals Court noong 1 taon na nagkukumpirma ng jurisdiction sa kaso ni Duterte. Sinita na siya noon ng Appeals Court. Kaufman gave at least 2 interviews commenting on the decision. Some of those comments were his personal view. In the light of this previous history, this trial chamber feels it incumbent to repeat the reminder or warning to all counsel in the case
Pinaalalahanan din ng korte ang media at ang mga nasa social media na maging accurate at patas sa pagre-report tungkol sa kaso. Appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news. We wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court. Hindi dumalo sa pagdinig kanina si dating Pangulong Duterte, pero sa September 7, 2026, inaasahan ng Trial Chamber 3 na haharap na sa kanila si Duterte, maliban kung mapatutunayang hindi kaya ng kalusugan nito. Sa July 14, magpapatuloy ang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni Duterte. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Biglang nagliwanag at animoy umulan ng baga nang tamaan ng kidlat ang isang poste sa Malabon. Nangyari raw yan sa gitna ng malakas na ulan noong linggo ayon sa may-ari ng dashcam video. Halos tamaan din daw ng kidlat ang kanyang kotse. At dahil sa insidente, nawala noon ng kuryente sa barangay Niugan. Walang barya, walang problema. Hindi po kulang sa options sa pagtanggap ng bayad ang isang jeepney driver. Ang kwento ng magkaibigang Reumeo at Lindsay, 1,000 pisong cash ang hawak nila nang sumakay ng jeep at walang panukli rito. Pero hindi nila akalain na ang driver may e-wallet. Nagpadala na lang sila ng pamasahe. Kaya nasunod naman ng magkaibigan ang kasabihan, bayad muna, bago baba. Alam mong umakyat na si Haring Araw kapag narinig mong may tumitilaok. At ito na nga ang gumising sa isang lalaki sa Calamba, Laguna. Pero mali! Dahil ang tilaok hindi pala galing sa manok, kundi sa alaga niyang si Diana, isang African lovebird. Ayon kay Care Decena Katigbak, nag-iwan siya ng cellphone sa kulungan para makunan ang paghuni nito. At sa 7 taon niyang pag-aalaga ng mga ibon, ngayon lang daw siya nakarinig ng lovebird na tumitilaok. Doon lang daw niya nalamang kaya rin palang manggaya ng tunog ang mga African lovebird. Pero hindi po gaya ng mga parrot, mas kaunti at simple lamang ang kayang gayahin ng mga African lovebird. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, servisyo totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!